Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po sa lahat. Kamusta po kayo? I'm praying na bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. So, ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating daily Bible study. Tayo po ay continuation. Bago po natin umpisahan, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Pray po tayo. Panginoon, aming Diyos ang makapangyarihan. Papasalamat kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Holy Spirit, malaya kang kumilos, mangusap sa buhay ng bawat isang nakikinig at nanonood sa live na ito. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na mag-manifest o Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, ang iyong mga salita na patuloy, Lord, na itinuturo sa amin. Holy Spirit, kumilos ka sa buhay namin. Lord, dinideclare namin sa hapong ito ang katagumpayan ng gawain mo. Pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, itutuloy po natin ang ating series na pinag-aaralan. No, continuation po tayo ng series na pinag-aaralan po natin ngayon. Ito po ay ang layunin ni Kristo sa krus. So, ulitin ko lang, sabi po sa pinag-aaralan natin, layunin ni Kristo sa krus. Last week ay naumpisahan na po ito at naituro na po sa atin yung 1 to 5 na po na layunin ni Kristo sa krus. Sabi po dun sa number 1, salvation. Number 2, draw everyone to God. Ang number 3, sabi niya po dito, forgiveness. Number 4, redeem us from the curse. At kahapon ay tinuro sa atin ni Pastor Zephanie, number 5, sabi po dito, redeem us from all iniquities. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang pang number 6. Layunin ni Kristo sa krus, number 6, to receive healing. Layunin ni Kristo sa krus, pang number 6 po, is to receive healing. Ang isa po sa purpose ni Kristo sa krus ay upang ang tao ay makatanggap ng kagalingan. Isa po sa purpose o layunin ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay upang ang tao ay makatanggap ng kagalingan. Nagpapatunay lang na alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Talagang ang Diyos ay advance mag-isip. Kasi hindi pa man ipinapanganak ang karamihan sa atin, alam na ni Jesus na one day magkakasakit tayo. Alam ni Jesus yun. Kaya nga ang purpose niya sa krus ng Kalbaryo ay upang tayo ay magkaroon ng kagalingan. Kagalingan na kung saan ibinigay ni Jesus sa atin bilang karapatan or right. Kagalingan na kung saan ibinigay ng Panginoong Jesus sa atin bilang karapatan o right na tanggapin ito at i-apply sa buhay ng bawat isa po sa atin. Binigyan tayo ng right. Sino po yung mga mananampalataya? Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na tanggapin o matanggap at i-apply sa buhay po natin ang kagalingan. Yun ang layunin. Yun ay isa sa layunin ng Panginoong Yesus kung bakit nung po siya ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay para sa kagalingan po natin. Sa kagalingan ng bawat mananampalataya. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Alam ko po ang verse na to ay alam na alam po natin. Dito po sa The Passion Translation,
1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself carried our sins in His body on the cross so that we would be dead to sin and live for righteousness. Our instant healing flowed from His wounding. Sabi po doon, our instant healing flowed from His wounding. Ang sinasabi po dito ay instant healing. Meaning, after po talaga natin mag-rebuke ng sakit at mag-declare ng healing, right after natin magsabi ng amen, magaling na tayo. Yan yung naging layunin ni Jesus sa krus, ang bigyan tayo ng kagalingan. May mga pagkakataon po talaga na instantly gumagaling tayo o yung mga taong pinagpe-pray po natin, gumagaling. Nung gumagaling instantly, gumagaling po kaagad. Like sa mga crusade, kung mapapansin po natin sa mga crusade ni Pastor Benny Hinn, nagmamanifest po sometimes kaagad yung healing. Pero, palagi natin naririnig na yung kagalingan na natatanggap ng taong may sakit ay nakadepende sa faith ng tao. So, napakahalaga pa rin po ng pananampalataya, nung paniniwala, nung pananalig, yung pananalig at paniniwala natin sa salita ng Diyos. At faith comes from hearing. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin na punuin natin ang puso, ang buhay po natin ng salita ng Diyos. Ito po ay palaging tinuturo sa atin na dapat puno tayo ng Word of God. Ulitin ko lang, instant healing. Po, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, at may mga pagkakataon instantly gumagaling tayo. Pero, may mga times naman na after natin ipag-pray, base po sa mga karanasan ng karamihan po sa atin, hindi po natin kaagad nakikita yung manifestation ng healing. But it doesn't mean hindi sila gumagaling. Sa prayer po natin, natanggap na natin ang healing. Kailangan back-upan ng confession. Kaya nga sa mga pinagpe-pray po natin, nag-a-advise po tayo palagi na mag-confess ng salamat Panginoon, magaling na ako. So, inilalaban pa rin po. By faith pa rin po ang kagalingan. At dapat ito po ay alam ng marami. Kailangan po natin i-claim through faith ang healing. Kasi yun nga po yung purpose ni Jesus sa krus, ang gumaling tayo. Naalala ko po nang sabi ni Pastor Boy, si Jesus ay nagkasakit o dumaan sa pasakit para gumaling po tayo. Ito ang purpose o layunin ni Jesus sa krus, to receive healing. Naalala ko po, one time, may isang experience po ko sa, kadalasan sa mga pinagpe-pray po natin na meron pong sakit. Meron pong na-encounter na isang miyembro po ng simbahan po natin, isang outreach, isa po siyang tatay na may edad na. Ngayon, one time po, dumating po sa pagkakataon na yung tatay po na ito ay nagkaroon po siya ng sakit at kinakailangan na siya po ay dumaan sa operasyon. Organ sa loob po ng kanyang tiyan, may something na bukol na kinakailangan matanggal. At sa sobrang hirap niya na pong hirap na siya dun sa kalagayan at sa sitwasyon niya po. One time na dinalaw namin siya bago po siya ipasok sa hospital at meron na pong nakaschedule na operation. Sobrang hirap na po siyang magsalita dahil sa sakit na nararamdaman po niya dun sa loob po ng katawan niya. To the point na ang hina na ng boses na lumalabas po sa kanya.
So, bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos at may obligasyon tayo na i-remind ang bawat isa po sa atin doon sa layunin ni Kristo sa krus. Yung isa sa layunin ni Kristo sa krus ay ang tayo ay makatanggap ng kagalingan. So, ni-remind po namin yung tatay na to na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Yesus tayo ay gumaling. So, gumaling na. Pinagaling na tayo. At ang kailangan lang gawin natin ay tanggapin ang kagalingan na yun, i-claim sa buhay natin at magpasalamat. So, ni-remind po namin yung tatay na to patungkol po dun sa kagalingan na ibinigay na ng Panginoong Yesus. At yun ay isa siya sa dahilan kung bakit po ang Panginoong Yesus ay namatay at napako sa krus ng Kalbaryo para tayo ay pagalingin. So, ni-remind namin, after that, pinag-pray, nag-pray po ng healing sa pangalan ni Jesus, sa pamagitan ng mga latay. So, i-claim po natin sa buhay po natin ito. So, after po that, pinag-pray, amen. So, hindi naman namin nakita agad. Hirap pa rin po siya maglakad, hirap po siya magsalita. At nakaschedule na po ang operation ng tatay na to kinabukasan. So, siya ay dadalhin na sa hospital. Yun, alam niyo po, after that, so dinala na po siya sa hospital. Siyempre, chinek po muna para yung part na ooperahan, tinignan po kung saan at ano na po yung sitwasyon para po sa operation. Glory to God, alam niyo po, nakausap namin yung tatay na to nung week din na yun. Kasi dinalaw po namin siya ulit. Nalaman po namin na yung tatay na yun, kwento niya na hindi na po natuloy ang operation po niya. So hindi na natuloy ang pag-oopera sa kanya. At nagulat po yung mga doktor na nag-check sa kanya kasi nakaschedule na nga po at nakita na meron pong kinakailangang operahan. At nung time ng schedule ng operation, nung chinek, hindi na po nila makita yung dapat operahan. So hindi na po itinuloy yung operation at nag-take na lang po siya ng medicine. At after po that, alam niya po yung tatay na yun, mas lalo po siyang yung bang pananampalataya sa Panginoon dahil naranasan niya kung paano po mag-manifest sa buhay po niya yung regalo ng Panginoon na kagalingan. So napakahalaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin po na andun dapat na alam natin na may isa sa purpose, hindi lang yung salvation, yung everlasting life, hindi lang dahil sa gusto ng Diyos na tubusin tayo, kundi kahit sa kagalingan, yung sa sakit. Ito ay isa sa layunin para makatanggap tayo ng healing, ng kagalingan. Dahil alam ng Diyos na one day, dadaan talaga ang bawat isa po sa atin sa sakit. At dapat alam natin, may kasiguraduhan tayo, alam mo, sigurado ka, ang bawat isa po sa atin na may pangako ang Panginoon. Kaya nga po ang sabi, sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. So napakahalaga na dapat punuin natin ang sarili po natin, ang puso po natin, ng Word of God. Na kung dumating man yung mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi naman may iwasan, kung pwede tayong magkaroon ng sakit, kung dumating tayo sa mga ganitong sitwasyon, ang lalabas po sa atin ay itong mga pangako ng Panginoon. Nung magiging strong kasi ito sa atin, kung ito ay pinangahawakan at nararanasan po natin. So, ulitin ko lang po, isa sa layunin ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Hesukristo sa krus, ay para makatanggap tayo o matanggap po natin ang kagalingan. At ang sabi niya po doon, ang healing ay instant. Sinasabi niya po doon, instant po nating matatanggap. Kailangan lang natin itong panghawakan. May mga pagkakataon na literal na nare-receive yung healing, pero may pagkakataon din na hindi natin agad-agad nakikita yung manifestation. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo pinagaling ng Panginoong Yesus. Dahil ang pangako ng Lord, gumaling na tayo. Napakahalaga po ng pananampalataya. Napakahalaga ng paniniwala, ng pananalig. Nagtitiwala tayo sa pangako ng Panginoon. Kasi meron po akong na-encounter, may nakakwentuhan po ako na
meron siyang sakit at ang sinasabi, ang lumalabas sa kanyang mga labi ay kung kalooban ng Diyos na gumaling ako, edi gagaling ako. Kung hindi, edi okay lang. Hindi po ganun. Dahil ang pangako ng Lord, tayo ay gumaling. Ako, hindi, yes, kalooban ng Lord na gumaling tayo. Pero kailangan natin itong ilaban. Kailangan natin itong i-claim. Kailangan natin itong tanggapin, kunin, i-declare sa sarili po natin, sa buhay natin, sa kanino mang may sakit. Tanggapin natin ang kagalingan na yun. So, layunin po ng Panginoong Yesus. Gusto niya lahat ay gumaling. At napakahalaga ng pananampalataya. Ang miracle of healing po ay nagmamanifest to those who believe. Ang miracle, ang himala po ng kagalingan ay nagmamanifest sa mga naniniwala, nananampalataya. Magkakaroon lang po tayo ng pananampalataya o titibay o lalakas ang pananampalataya po natin. Sabi nga, through hearing and hearing. So napakahalaga na punuin po natin ang ating sarili, ang puso po natin ng Word of God, especially dito sa pinag-aaralan natin ng healing verses, dahil marami naman po dito sa Bible po ng mga himala, ng kagalingan. Kasi kung babasahin natin ang Bible, ang kagalingan ay always natatanggap ng tao dahilan sa paniniwala, sa pananalig, pananampalataya niya sa nagbigay po nito, Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin, punuin natin ang ating sarili ng mga Bible verses about healing. Ito po ay ipinagkaloob na. Ito ay ibinigay na po sa atin ng Panginoong Yesus. Dahil isa yan sa layunin ng Panginoong Yesus kung bakit siya nagsakripisyo at napako sa krus ng Kalbaryo para matanggap natin ang kagalingan. So, yun lang po. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy Lord, na nagpapasalamat kami sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Lord, sa banal mong kapangyarihan, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin. Lord, ina-appreciate ka namin. Patuloy nga po, Lord God, na dalangin ko sa buhay ng bawat isa sa amin, matutunan namin, O Diyos, na panghawakan, Lord, ng lubusan, ng buong puso't isip, lakas at kaluluwa. Lord God, ang katapatan ng iyong mga pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. Iyang mo, Lord God, na sa pamagitan, Panginoon, Lord God, ng mga sitwasyon, dumaan man kami sa sitwasyon ng sakit, Lord, makita, maranasan namin ang manifestation, Panginoon, himala ng kagalingan. At magsilbi ito, Panginoon, hindi kalakasan, katitibay ng pananampalataya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Pagkagin mo ang pananampalataya ng bawat isa, pagpalain mo. Salamat po, Lord God, pinupuli ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na mag-ingat at God bless.